Sir, kasama ko na po ang ina ng mga bata. Imporma ng mga ito. Sige, papasukin mo sila. Tumango si Mark. Hinintay ni Regan na makapasok sa loob ng opisina niya ang ina ng mga bata. Nang marinig niyang muling pagbukas ng pinto ng opisina niya, ay muli siyang nag-angat ng tingin. Hindi naman makagalaw si Regan sa kinauupuan at nakatitig lang siya sa babae na bakas din ang labis na gulat sa mukha. Paulina Alcala, banggit ni Regan sa pangalan ng babae. Mister, ang nauutal naman na sabi ng babae. Ikaw ang ina ng mga bata? Biglang bumangon ang kaba sa puso ni Regan. Opo, ako pong ina ng mga bata. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hindi naging successful ang surrogacy. Hindi ko alam kung anong pinakadahilan at hindi pa rin naging successful ito. Seryoso na saad ng binatang si Regan Villavicencio sa dalagang nakaupo sa silya sa tapat niya. Ang dalaga na siyang magdadala sana sa magiging anak niya. Pero hindi yun natuloy dahil sa hindi yun naging successful. The doctor already explained everything. But it's not just enough for me. Hindi na sapat ang dahilan ng paliwanag niya sa akin. Hindi sapat na dahilan ng lahat ng sinabi niya para hindi matuloy ang kagustuhan ko na magkaanak. Yumuko na lamang ang dalaga na ang pangalan ay si Paulina Alcala. Isang 23 years old na undergraduate at birhen na dalaga na pumayag na maging isang surrogate mother dahil sa sobrang hirap ng buhay at para may maipangbayad siya sa malaking halaga ng pera na inutang ng pamilya niya sa bangko. Sa mga sandaling yon ay nilamon na ng guilt ang dalaga. Pinaasa niya lang kasi ang lalaki na magkakaroon ito ng anak pero hindi naman pala magkakatotoo. Nahihiya siya at nagigilty dahil baka sa mukha nito ang sobrang disappointment. Pasensya na po kayo, sir. Ang naisatinig na lamang ni Paulina. Ginawa ko naman po ang lahat ng sinabi sa akin ng doktor na kailangan kong gawin para may mabuong bata sa sinapupunan ko. Pero hindi pa rin po naging sapat para mabuo siya sa akin. And that's exactly why I don't get it. Why was it unsuccessful? Ginawa mo naman ang lahat ng sinabi sa'yo ng doktor. I even hired a personal nurse just to make sure na masusunod mo ang lahat ng mga ipinagbabawal at kailangan mong gawin pero unsuccessful pa rin. Napabuntong hininga ng malalim si Regan. Paulina, tell me, may problema ka ba sa ovaryo mo? Umiling si Paulina. Wala naman po. Wala naman po akong problema sa ovaryo. Bago po ako nag-apply bilang surrogate mother na magiging anak nyo, ay nagpa-check up po muna ako para malaman ko kung meron ba akong mga problema. Pero wala naman po. Halatang halata sa mukha ni Regan ang sobrang pagkainis. Ilang sandali pa, ay may kumatok sa pinto ng opisina. Bumukas yon at sumilip ang assistant na babae ni Regan, si Yumi. Sir, dala ko na po ang alak na gusto ninyo. Lumapit sa kanila si Yumi at nilapag ang alak sa mesa. Bago ito umalis sa opisina ay tiningnan po muna siya nito na para bang may gustong sabihin. Nagbuntong hininga ng malalim si Regan. Kapag kuwan ay nagsali ng alak sa baso. Ilang sandali naman na napatitig si Paulina sa baso. Tila gusto ni Regan na maglasing ngayon dahil sa labis na frustration sa resulta. Gusto na ni Paulina na umalis sa opisina nito dahil habang tumatagal siya dito ay mas lalo lang siyang nagigilty. Aalis na po ako, sir. Pagkalipas ng ilang mahabang sandali ay nagpasya na nga si Paulina na umalis. Tumayo na siya tsaka tumalikod at akmang aalis na sana na magsalita si Regan. Stay. Kaya umikot si Paulina paharap dito. May kailangan pa po ba kayo sa akin, sir? Nauutal siyang nagtanong. Hinagod siya nito ng tingin kapag kuwan ay sinandal ng binata ang likod sa upuan.
Tell me, umiinom ka na? Miss Alcala? Po? It's answerable with yes or no. Umiinom ka ba? Mariin siyang lumunok bago marahan at tumango. Opo. Then join me. Hindi naman inaasahan ni Paulina ang sinabi nito kaya para bang nabingi siya at hindi agad nagawang makasagot. Po? I said join me. Since you're not carrying my child anyway, why not join me to have someone to handle frustration together? May pag-aalangan man ay tumango si Paulina bago muling naupo si Celia sa tapat nito. Habang umiinom sila ay damang-dama naman ni Paulina ang mga titig nito sa kanya na para bang sinusubukan nito na basahin kung ano ang laman ng utak niya. Hindi naman siya mapakali sa kinauupuan niya. Sobrang bilis ang tibok ng puso niya at pakiramdam pa nga ni Paulina ay nawawala na ng lakas ang katawan niya. Nilagok ni Regan ang laman ng alak ng baso nito. You don't have a boyfriend, right, Paulina? Tumingin siya sa mga mata nito na may halong pagtataka. Nagtataka kung bakit bigla nito iyong natanong sa kanya. Opo. Then, ilan ang naging ex mo? Umiling siya. Wala pa po. At pinasok mo na kaagad ang pagiging isang surrogate mother kahit hindi mo pa nararanasan na magkaroon ng boyfriend? Nasinagot naman ni Paulina ng marahan na tango. But why? Regan asked, confused. Kailangan ko ng pera. Nakita ko na malaking offer nyo na bayad para sa magiging surrogate mother ng anak mo kaya pinasok ko ng ganito. Nakakunot naman ang noon nito. That's how badly you need money? At marahan naman siyang sumagot. Opo. Nagkasakit ng malubha ang aking ama. Ilang buwan siya sa ospital bago binawian ng buhay. Nagkautang din kami ng malaki sa bangko para may pambayad sa mga bayarin sa hospital bill na papa. Natalo ng aking ina at kapatid ang pera sa pagsusugal kaya mas lalo pa kaming nabuon sa utang. Kailangan ko ng pera. At naisip ko na sobrang malaking tulong ang offer niyo na bayad para sa magiging surrogate mother para mabayaran ng mga utang namin. Ilang tagay pa lang ang naiinom ni Paulina pero pakiramdam niya ay tinamaan na kaagad siya. Paano? Hindi kasi siya yung tipo ng tao na mahilig mag-share ng mga bagay-bagay sa buhay niya. Lalo na pagdating sa problema. Mas gusto ni Paulina na kimkimin na lang niya ang lahat. Pero ngayon, tila nawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. At sa halip ay sinasabi niya ngayon ang lahat ng yon sa binata na hindi niya pa naman lubusang kakilala. Lahat na ata ng problema niya ay sinabi niya na kay Regan na nakikinig lang sa kanya. Sa dami ng mga sinabi niya at sa dami ng problema ni Paulina sa buhay, hindi niya na namalaya na pumapatak na pala ang luha sa kanyang mga mata. Habang patuloy naman siya sa pagkwento. Tumayo si Regan mula sa pagkakaupo nito. Lumapit sa kanya at walang ano-ano ay inangkin ang labi niya. Marahil ay iyon ang paraan ng binata para i-comfort siya at hinayaan naman ni Paulina na gawin niya ni Regan. Siguro dahil sa kalasingan kaya hinayaan niya na mangyaring lahat ng to. O marahil ay dahil sa labis na lungkot. Isang mainit na haplos nito sa kanyang katawan. Pakiramdam ni Paulina ay napawi ang lahat ng lungkot niya. Nawala sa isip niya ang bagay na bumabagabag sa kanya. Isang mahinang daing naman ang kumawala mula sa kanyang bibig habang ang labi ng binata ay gumagapang pababa sa leeg niya. Hindi na matandaan ni Paulina kung ano pang sumunod na nangyari ng gabing yun. Parehong nilamon ng init at pagnanasa ang kanilang mga katawan na hindi sila nakapag-isip ng maayos. Namalaya na lang ni Paulina na nasuko niya na pala ang kanyang pagkabirhen sa binata nang magising siya kinaumagahan. At nahanap niya ang kanyang sarili na nakahubot-hubad habang nakapatong siya noon sa mahimbing na natutulog na si Regan. Takot na takot. Iyon ang nararamdaman ni Paulina ng mga sandaling yon. Halos naging estatwa na rin siya. Hindi siya makakilos. Ganun pa man ay pinilit niya ang sarili at dahan-dahan siyang umalis mula sa pagkakapatong niya dito. Ilang segundo pa siyang napatitig sa binata na bahagyang nagising. Pero agad din namang bumalik sa mahimbing na pagkakatulog. Hindi magawang maipaliwanag ni Paulina kung ano man ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Pero pinangunahan na siya ng labis sa takot kaya naman dali-dali siya nagbihis at paika-ika siya nagmamadaling lumabas ng office nito.
Wala na siyang naging paramdam pa kay Regan matapos ang araw na yon. Hindi na ulit siya nagpakita dito. Ganun pa man ay hindi maalis sa isip niya ang nangyari sa kanila. Sa tuwing pipikit ang kanyang mga mata, ay para bang nakikita niya si Regan at halos napapanood niya ang mga nangyayari sa kanila ng gabing yon. Hindi niya pinapatahimik dahil doon. Ilang araw mula nung may nangyari sa kanilang dalawa ni Regan, ay kinontak siya ng assistant nito na si Yumi para ibigay sa kanya ang kabayaran ng pagiging surrogate mother niya kahit pa hindi yon successful. At dahil nga sa unsuccessful ang proseso ng surrogacy, ay hindi buo ang ibinigay na bayad sa kanya ni Regan. Nauunawaan naman yon ni Paulina. Pasalamat niya pa nga at nagbayad pa rin ito sa kanya. Sapat na rin ang binigay nito na kabayaran para mabayaran niya ang lahat ng utang ng pamilya niya. Ano nangyari sa'yo, Paulina? Nag-aalala na tanong sa kanya ng kaibigan at katrabaho niyang si Sunshine matapos siyang maduwal dahil may hindi siya nagustuhang amoy sa dala nitong pagkain para sa kanya. Nagmumugpa si Paulina pagkatapos bahagyang umayos ang pakiramdam niya. Tiningnan niya naman ang mga mata ni Sunshine na puno ng pag-aalala habang nakatingin naman sa kanya. May masakit ba sa'yo? May nakain ka ba kaya ka nagsusuka? Umiling naman si Paulina. Sa totoo nga niyan, bago pa siya pumasok sa trabaho niya sa pagiging isang waitress ay hindi siya nag-almusal. Sa tuwing may naaamoy kasi siya na hindi kaaya-aya para sa pang-amoy niya, pakiramdam niya hinahalukay ang sikmura niya at hindi niya mapigilan na masuka. Sa totoo niya na hindi naman alam ni Paulina kung ano nga bang nangyayari sa kanya. Noong isang linggo lang ito nagsimula at sa tuwing nasusuka siya, ay nangihina talaga ang katawan niya. Buntis ka ba? Tanong ni Sunshine nang maisip na baka yun nga ang dahilan. Ha? Nung buntis ang ate ko sa una kong pamangkin ay madalas din siyang mahilo at masuka. Lalo na kung may pagkain o amoy siyang hindi gusto. Sa tingin ko pareho ang mga senyales mo sa kanya nung nagbuntis siya. Dinatnan ka na ba? Napalunok ng mariin si Paulina tsaka umiling-iling. Bakit hindi mo subukan na mag-pregnancy test para malaman natin ang sagot? Natatakot man ay sinunod na ni Paulina ang payo ni Sunshine. Pagkatapos ng trabaho niya ay bumili siya ng pregnancy test at pagka-uwi niya sa maliit niyang apartment na nirerentahan niya rin gamit ang maliit na pera na natira sa bayad sa kanya ni Regan, ay trinay niya ang pregnancy test at iyon ang kanyang unang ginawa. At para bang binuhusan siya ng malamig na tubig nang makita niya ang resulta. Positive. Nagdadalang tao nga siya. Ipinagbubuntis niya ang magiging anak ni Regan Villavicencio. Ang unang sumagi sa isipan ni Paulina nung malaman niya na siya ay nagdadalang tao ay sabihin kay Regan ang tungkol dito dahil sa tingin niya ayun naman ang tama niyang gawin. Subalit sa kasamaang palad ay nawala ang calling card na ibinigay sa kanya ni Regan. Nasama yon sa bag na na-hold up sa kanya nang minsan gabi-gabi na siyang umuwi mula sa trabaho. At wala na rin ibang paraan para makontak niya si Regan. Umalis na kayo dito. Hindi kayo pwede dito magtinda. Alam niyo ba pinagbabawal na yan dito? Pagtataboy ng isang matandang lalaki sa dalawang batang lalaki na nagtitinda ng sampagita. Pero bakit po sila hindi niyo po pinapaalis? Tukoy naman ang batang lalaki sa iba pang mga nagtitinda na tila hindi malang pansin ang matandang lalaki na to. Nagbabayad yan sila ng renta dito. Nagsalita ang isa sa pinakabatang lalaki. Kailangan po bang magbayad sa simbahan? Hindi naman po kami umuukupan ng pwesto rito. Palakad-lakad lang naman po kami ng kambal ko rito. Hindi ko mawari kung bakit kailangan namin na magbayad tsaka hindi po ba libre lang ang simbahan? Bakit po pagdating sa inyo ay kailangan namin maglabas ng pera? Dumilim ang mukha ng matanda at dahil hindi nito nagustuhan ang sinabi ng bata. Ang mabuti pa'y umalis na lang kayo. Kay bata-bata niyo pa pero wagas na kayo kung sumagot-sagot. Akala niyo naman ay may alam kayo na talaga kung anong tama at mali. Hindi naman po sa nagmamarunong kami, kuya. Gusto lang po namin na mabigyan kami ng linaw dahil katulad nga po ng sinabi ninyo, mga bata po kami, kaya marami pa kami hindi alam sa mundo. Bago pa man tuluyan na sumabog sa inis ang matandang lalaki, ay inawat na ng batang lalaki ang kakambal nito. Aalis na lang po kami ng kakambal ko.
Wika naman ng batang lalaki na ang pangalan ay si Nox. Pasensya na po sa abala. Bakit tayo aalis? Tanong naman ni Keith sa kakambal. Kung hindi tayo magtitinda dito, saan tayo mas makakabenta ng malaki? Kailangan ni Mama ng pambili ng gamot. Makakahanap pa tayo ng ibang pwesto. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Bawal na raw tayo rito. Mas mabuti na lang na sumunod na lang tayo kaysa naman mapapagalitan pa tayo ng todo. Labag man sa kalooban ng dalawang bata na umalis na sila sa tapat ng Baclaran Church at sa tabi na lang ng kalsada, nagtinda. Tirik na tirik ang araw dahil alauna pa lang ng hapon. Maraming mga sasakyang dumaraan na may makapal na usok. Nalalangha pa ng dalawang makapal na usok na yon at maging ang alikabok ay pumapasok na rin sa kanilang mga mata, ngunit pareho na hindi nila alintana ang hirap na yon. Ang mahalaga lang sa kambal na pareho na nakasuot ng school uniform ay makabenta sila para may pambili ng gamot ang ina nila na may sakit. Naiinitan ka na, Nox? Nag-aalala na tanong ni Keith sa kambal ng mapuna na para bang nahihirapan na ito. Hindi pa naman, Keith. Kaya ko pa naman ng init. Magpahinga ka na lang kaya muna doon sa ilalim ng malaking puno para hindi ka mahirapan. Ako nang bahalang magtinda dito. Nako, hindi na. Tutulungan na kita. Pagmamatigas pa ni Nox. Sige na, magpahinga ka na roon hanggang sa bumuting pakiramdam mo. Baka mahimatay ka pa rito eh. Huwag ka mag-alala sa akin. Kaya ko naman ang sarili ko. Nagmamatigas pa sana si Nox, subalit ayaw din ito na magalit ang kakambal kaya sumunod na lang sa dalawa. Masasabi na si Nox ang mas matanda dahil ito ang unang isinilang at matapos ang 5 minuto, sinundan na ito ni Keith. Pero sa kambal ay mas matapang si Keith. Kumbaga, ito palagi ang tagaprotekta sa kakambal niya. Mahina rin kasi ang katawan ni Nox kaya madalas itong lagnatin. Nangako si Keith sa ina na babantayan at aalagaan ang kakambal. Sa totoo nga niyan ay hindi alam ng ina nila na kambal na lalaki pa lang magiging anak nito. Nalaman na lang nito noong isinilang na sila sa mundo at isa lang kumadrona ang nagpaanak sa kanilang ina. Ayon kasi sa kanyang ina ay wala raw itong sapat na pera noon para makapagpa-ultrasound. Lumaki ang kambal na danas ang hirap ng buhay, ganun pa man ay laging may malasakit pa rin sa kapwa dahil yun ang bilin sa kanila ng kanilang ina. Ayon kasi sa ina nila niya si Paulina, ang kabaitan ay libre lang. Kaya bakit kailangan pa natin itong ipagkait sa ibang tao? Mahal na mahal din ng kambal ang isa't isa. Lalo na ang kanilang ina kaya lahat ay handa nilang gawin para sa may sakit na ina. Keith, gusto mo ba na ikaw naman ang magpahinga? Pagkalipas ng ilang oras ay lumapit si Nox sa kakambal. Maayos ang pakiramdam ko. Tagaktak ng pawis mo, mas mabuti ikaw na muna magpahinga. Pagunda rin ang batang si Keith kaya pumayag ito na magpahinga muna ng ilang sandali. Hindi rin naman siya nagtagal sa ilalim ng puno. Hinayaan na ng bata na matuyo ang namumuong pawis at bumalik na rin agad sa pagtitinda. Sir, ano pong uunahin niyong daluhan mamaya? Tanong ng secretary ni Regan na si Mark. Kakalabas na ng dalawa mula sa simbahan. Let's meet with Mr. Takahashi first. Sagot naman ni Regan. Copy that, sir. Nakapumulsa lang si Regan habang naglalakad sila at ang sekretarya na naman ay abala sa pag-aasikaso ng schedule niya. Sunday ngayon at nakaugalian na ni Regan na magsimba every Sunday. Nagkataon naman na napadaan sila kanina malapit sa Baclaran kaya dito niya napili na magsimba. Ito ang unang beses niya dito sa Baclaran pero si Mark ay madalas na raw dito kaya kabisado na nitong pasikot-sikot ng lugar. Tirik na tirik ang araw, maalinsangan ng hingip ng hangin. Sa ganitong panahon, mas masarap na manatili na lang sa loob ng bahay. Nakakatamad magtrabaho. Pero madami pa siyang mga trabaho na kailangan tapusin kaya kahit na weekend, nagtatrabaho pa rin siya. Si Regan Villavicencio ang may-ari ng Villavicencio Manufacturing. Pag-aari niya rin ang mga prestiyosong hotel na may iba't ibang branches sa iba't ibang panig ng mundo. Sa edad na 32,
masasabi mo na isa si Regan sa pinakamayaman na tao sa mundo. Kilala rin kasi ang mga magulang niya na kasing galing sa mga mayayamang pamilya. Nagmamay-ari ng mga malalaking kumpanya, kabilang ng isang kilalang brand ng sports car. Ipinanganak siya sa gantong higaan, ngunit para kay Regan hindi sapat ang yaman niya para manatili siyang tamad. Sa kabila ng yaman niya ay masika pa rin siya sa trabaho na halos hindi na siya magpahinga. Marami siyang nakikita ng mga nagtitinda kahit sa ganitong oras, ngunit kung may pinaka-umagaw sa atensyon niya, yun ay ang 2 batang lalaki na nasa tabi ng kalsada na nag-aalok ng sampagita sa bawat dumaraan na hindi naman sila nito pinapansin. "Saan po kayo pupunta, sir?" Nagtataka na tanong ni Mark nang mapansin na ibang daan na tinutahak niya. Itinuro niya na lang ang 2 bata. Napatango si Mark at sumunod na sa kanya. Pagkalapit nila sa 2 bata ay napatitig pang mga ito sa kanila na para bang nagtataka. Kapag kuwan ay nagsalita ang isang bata. "Hello po, sir. Gusto niyo po bang bumili ng sampagita sa amin?" Tiningnan ni Regan ang 2 bata na may hawak na sampagita. Napakunot din ang noon niya habang nakatingin sa 2. Napakabata pa ng mga ito. Maliit lang din at tila kulang sa timbang. Sa hinuha niya, ang edad ng 2 ay nasa 6 o 7 taong gulang. Masyado pang bata para maghanap buhay. Magkamukha na magkamukha rin ang 2 bata. Unang tingin, masasabi na agad na kambal ito. Nahabag siya sa 2 bata kaya hindi na nagmamadali, ay sinenyasan na ni Regan ang sekretarya na mauna na lang sa kanya. "Kung bibilin ko lahat ng mga paninda ninyo, magkano naman ang halaga ng lahat ng yan?" "Lahat?" ani ng pinakamaliit na bata. Magkamukha lang 2 bata pero sa height ay mas malaki ang agwat. "Bibilhin niyo po ang lahat ng tinda namin, mister?" "Oo. Kailangan ko ng maraming sampagita kaya bibilhin ko ang lahat ng paninda ninyo. Magkano ba ang lahat ng yan?" Nagkatingin na naman ang 2 na parehong nagtataka at nagulat. "Kung hindi niyo alam kung magkano ang halaga ng lahat ng yan, tutulungan ko na kayo." Inaya ni Regan ang 2 bata na lumapit sila sa ilalim ng malaking puno ng kahoy sa gilid para makapagtago sa nakakasunog na sinag ng araw. Umuklo naman si Regan para makapantay niya ang height ng 2 bata. "Magkano bang isang sampagita?" 10 po, sir." Tumango naman si Regan at tinulungan na nga silang kwentahin kung magkano ang halaga ng lahat ng paninda nito. 955. Saad naman ni Regan nang matapos na sa pagbibilang. Hinugot niya rin ang kanyang wallet mula sa bulsa at kumuha ng 1,000. Dali-dali namang kumuha ng panukle ang isang bata habang ang isa naman ay inilagay sa plastic ang binili niya. Nakatingin lang siya sa 2 bata. Kapansin-pansin ang kakaiba ng mga mata nito. Pinaghalong kulay blue at brown. Ang kondisyon na yon ay tinatawag na sectoral heterochromia, isang bihirang kondisyon. Alam ni Regan ang kondisyon na yon dahil meron din siyang ganon. Magkakahalo rin ang kulay ng mga iris niya. "Narito na po ang sukli niyo, sir. Maraming salamat po sa pagbili sa lahat ng paninda namin." May iniabot na 2.20 at 5 piso sa kanya ang mga bata. Tinanggap naman ni Regan ang sukli. "Pwede ko bang malaman ang mga pangalan ninyo?" "Ako po si Keith." "Ako naman po si Knox." Ang bata na nag-abot sa kanya ng sukle ay si Keith, habang ang naglalagay naman sa plastic ay si Knox. Ang gandang mga pangalan. Bagay na bagay sa kanilang 2. "Kayo po, sir, ano pong pangalan ninyo?" "Ako si Regan." "Kambal ba kayo?" Tumango si Keith. "Opo." "Ilang taon na ba kayo?" 7 taong gulang na po kami." Bakit pala kayo nagtitinda dito? Nasaan bang mga magulang ninyo?" "Wala po kaming tatay. Ang nanay naman po namin ay may sakit." "Wala ba kayong ibang kamag-anak na pwedeng makatulong sa inyo para hindi nyo na kailangan na magtinda dito habang tirik na tirik ang araw?" "Wala po eh." "Anong sakit ng nanay ninyo?"
Hindi po namin alam dahil wala po kaming sapat na pera para mapatingin ang sakit ni nanay sa doktor. Nakakaawa ang dalawang bata dahil sa murang edad ay kailangan na nilang maghanap buhay. Pero at the same time ay napapahanga rin siya sa mga ito dahil bata pa lang ay alam na kaagad nila ang kanilang mga responsibility. Bata pa lang ay masikap na kaagad sila. Noong bata pa si Regan, hindi niya naranasan na maghirap. Masasabi niya rin na spoiled siya noon dahil kahit ano man ang gustuhin niya, binibigay sa kanya ng magulang niya. Kahit na gaano pa man yan kamahal. Kaya hindi niya lubos maisip ang hirap ng dalawang to para lang may ipang tustos sa kanilang pang-araw-araw. Bukas, babalik ako rito para ipag-shopping kayo. Sa ngayon ay kailangan ko munang umalis dahil may mga mahalagang meeting pa ako na kailangan daluhan. Paalam ni Regan sa dalawang bata. Kinuha niya na rin ang binili niyang mga sampagita kahit hindi niya naman talaga kailangan nun. Pagpasok niya sa loob ng sasakyan ay nilagay niya yon sa tabi. Tinanaw niya pa ang dalawang bata mula sa bintana ng sasakyan niya. Nahalata sa mga mukha ang sobrang saya. Tiningnan din ng dalawa ang sasakyan niya na hindi naalis ang ngiti sa kanilang labi. Ngunit dahil sa tinted ang bintana ng sasakyan niya, hindi na siya makita ng mga ito. Na makalayo na sila, tiningnan niya ang sampagitan na binili niya. Ang bigat ng pakiramdam niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito. Nakita mo ba ang dalawang bata kanina? Paglipas ng mahabang ilang sandali, ay nagtanong si Regan kay Mark na tumingin naman sa kanya sa rear view mirror. Opo, sir. Madalas mo ba silang makita roon sa baklaran? Nako, opo sir. Masipag po talagang kambal na yon kahit na tirik ang araw at minsan ay galing pa sa eskwela, diretso na kaagad sila sa pagtitinda sa baklaran. Ang rason po nila, may sakit daw po ang kanilang ina at gusto nila tong tulungan. That's so nice of them. Nakakahanga nga po ang dalawang batang yun Ang swerte ng mga magulang nila sa kanila. Akalain niyo yon sa murang edad ay ganun na kaagad ang mindset nila. Sa halip na maglaro ay pinipili nila na magtrabaho para sa kanilang ina. Kahit mahirap ang buhay ay hindi sila nawawala ng pag-asa. Ayon nga sa ibang mga vendor doon, masipag din daw yung dalawa sa pag-aaral. Mga honor student. Tumingin ulit sa kanya si Mark sa salamin. Seryoso po ba kayo sa sinabi niyo kanina na ipagsa-shopping niyo sila? Yes, I wanted to help them. Sagot niya. Nako, tsaka ko matutuwa ang kambal nun. Mahilig si Regan sa mga bata kahit noon pa man. Pangarap niya na magkaroon ng sariling anak. Minsan na siyang nag-hire ng surrogate mother na magdadala sana sa magiging anak niya. Subalit hindi yun naging successful. Hindi rin nabubuntis ang girlfriend niya ngayong si Jai naman dahil may sakit ito sa ovaryo. Sa isip ni Regan ay wala pa ang tamang panahon para magkaroon siya ng sariling mga anak. Pinili niya na huwag madaliin ang pagkakaroon ng anak, kaya tumutulong na lang siya sa mga ulilang bata na nangangailangan. At kabilang nga sa gusto niyang tulungan ay ang kambal. Kumbaga, gusto niyang bigyan ng reward ang kambal dahil sa sobrang sipag nila. At iyon nga ang ginawa ni Regan. Tulad ng sinabi niya ay bumalik siya sa baklaran at maaga siyang pumunta roon pero wala pa pala roon ang kambal dahil may pasok sila sa eskwela. Hapon lang daw nagtitinda ang dalawa kaya sa loob ng simbahan siya naghintay. Nagtanong-tanong din siya sa mga tao roon tungkol sa kambal at lahat sila ay puro kabutihan ng mga sinasabi tungkol dito. Nako, sobrang bait ng kambal na yon. Sobrang swerte nga ng mga magulang nila sa kanila. Naaalala ko pa nung kailangan ko ng pera dahil dinala sa ospital ang anak ko. Nako, kahit maliit lang ang kita nila ay nag-anok pa sila ng tulong sa akin. Hindi ko na ngayon tinanggap dahil alam ko na kailangan din nila yon. Kaya ang ginawa nila, nagdasal sila sa loob. Humaling sila na sana raw ay makaligtas ang anak ko mula sa aksidente. Pagkwento na isang ginang na isang vendor. Sa tuwing naaalala ko yon na hindi ko mapigilan na bumuhos ang aking mga luha. Oo nga, marami rin talagang humahanga sa kambal na yon. Sang-ayon naman ng lalaki na nagtitinda ng buko. Mabait din ang kanilang ina. Dati nga,
Yung ina nila, nagtitinda yun ng sampagita at kung ano-ano pa rito. Pero nung magkasakit, ayun, hindi na nakapagtrabaho kaya ang kambal na lang ang nagtrabaho. Pero mabait naman talaga yung ina ng kambal, kaya hindi na nakapagtaka kung bakit lumaki ng mabuti ang mga bata. Ilang oras pa ay dumating na rin ang kambal na parehong naglalakad. May kinakain pa sila na pansin na nakabalot sa maliit na plastik. Tigisa sila ng kinakain. May bitbit na rin ang dalawa ng mga sampagita na paninda. Malayo pa lang ay naririnig na ni Regan ang tawa ng boses ng dalawa. Sa kabila ng ingay ng mga dumaraan na sasakyan ay nangiibabaw pa rin ang boses nilang dalawa. "Sir, bumalik pa rin po kayo?" Masaya na sabi ng dalawa nang makita siya ng mga ito. "Magandang hapon po pala, sir." "Magandang hapon din sa inyo. Handa na ba kayo?" "Seryoso po ba kayo sa sinabi niyo kahapon?" Gulat na tanong ni Keith na para bang hindi ito naniniwala sa sinabi niya. "Oo naman. Hindi ba nangako ako sa inyo kahapon?" Nakangiting ani niya. Nagkatingin na naman ang kambal. Parehong gulat at nagtataka pero kapag kwan ay pumayag na sumama sa kanya. Dinala niya ang dalawa sa malapit na grocery store at sinabihan na mamili lang ang mga ito kahit anong gusto nila at siya nang bahalang magbayad. Nakasunod lang siya sa dalawa habang namimili sila. Pansin naman ni Regan na kahit pa maraming mga laruan sa dinaraanan nila ay hindi nila yon pinapansin. Ang mga kinuha nila ay pagkain, katulad ng mga delata at kung ano-ano pa. Maya-maya pa ay dumating na rin si Mark na sinabihan niya na sumunod sa kanya pagkatapos nito ng trabaho. At maging si Mark ay nagulat din sa kambal dahil tila hindi man lang sila natitempt sa mga magagandang laruan na nakikita. "Bakit yan ang pinili ninyo? Ayaw niyo ba sa mga laruan?" Hindi na mapigilan na tanungin ni Regan ang kambal. Mas mahalaga po kasi sa amin to kaysa sa mga laruan eh," paliwanag ni Keith. Nagtataka namang dinampot ni Regan ng isang balot ng sanitary pad. "What about this?" "Kailangan din po yan ni Mama para hindi na po siya mahirapan sa mga dugo na lumalabas sa kanya," paliwanag ni Knox. Ibinalik naman ni Regan ang isang balot ng sanitary pad sa cart. Sa nakikita niya ngayon ay mas lalo lang siyang napahanga sa dalawang ito dahil sobrang matured nila kung mag-isip. Ang mga bata pa lang ito ang na-encounter ni Regan na sobrang mabait. Nakakahanga ang pag-iisip nila. "Pwede rin po ba kaming kumuha ng bigas?" Maya-maya pa ay nagtanong sa kanya si Keith. "Aba, oo naman." Nagpasalamat ito sa kanya at agad na namili ng bigas. Nakapamulsa at may ngiti sa labi habang nakatingin siya sa kambal. Maging atensyon ng ibang mga tao sa loob ng supermarket ay nakuha na ng kambal. Marahil dahil sa sobrang pagiging bibo nila o sa kagwapuhang taglay at dagdag pa ng magandang mga mata nila. "Saan po pwedeng magkilo rito, sir?" Nagtanong ulit sa kanya si Knox. "Magkilo?" Tumango ito. "Opo." "Bakit kailangan mo pang ipakilo?" Mahal po kasing isang sako ng bigas eh. 2 kilo lang po sanang kukunin namin." Regan smiled. "No, pwede kayong kumuha kahit ilang sako pa ng gusto ninyo. I don't mind." Nagulat naman ang kambal tsaka naniguro na nagtanong din sa kanya. "Sigurado po ba kayo, sir?" "Oo naman. Hindi niyo kailangang isipin ang halaga. Kunin niyo na lahat-lahat ng mga kailangan ninyo." Sobrang masayang kambal. Matapos ang araw na yon at syempre masaya rin si Regan na nakapagpasaya siya ng kambal. Tuwang-tuwa ang puso niya at para bang gusto niya nung sumabog dahil sa sobrang tuwa. Masaya si Regan. At kahit sa ganoong paraan ay napapasaya niya ang mga bata. Isang taxi ang binayaran na rin ni Regan na maghahatid sa mga bata pauwi sa kanilang bahay. Ang driver na rin ang tumutulong sa dalawa na ibaba ang lahat ng mga pinamili nila. Samantalang, pagdating ng dalawa sa tapat ng gate na gawa lang sa kawayan ng tahanan nila, ay tinawag na agad nila ang kanilang ina.
Mama? Nagpapahinga noon si Paulina dahil inatake na naman ito ng sakit nang marinig ang boses ng mga anak. Nahihirapan man ay bumangon si Paulina mula sa pagkakahiga at nangihina na naglakad papunta sa pinto para salubungin ang mga anak. Nagulat siya nang makita ang maraming karton na pinasok ng isang lalaki sa loob ng bahay nila. "Tingnan niyo po ito, oh!" Masaya na sabi ng kanyang kambal. Para kanino po ang mga to?" Nagtataka na tanong ni Paulina sa lalaki. "Para ho sa inyo to, ma'am. Sabi sa akin ng lalaki kanina ay hatid ko na raw po ang mga anak ninyo sa bahay ninyo, kasama lahat ng mga pinamili nila." Takang-taka naman si Paulina at ang akala niya ay nagkamali lamang ang driver. Pero sa kanila raw talaga ang mga grocery na yon. Pagkalas ng driver ng taxi ay gulong-gulo na kinausap ni Paulina ang mga anak na hindi pa rin naaalis ang ngiti sa kanilang mga labi. Ano mga to? Saan galing ang lahat ng to?" "May isang mabait po na mama na naglibre sa amin kanina. Ang sabi niya po, lahat po ng gusto namin ay pwede namin kunin. At siya nagbayad ng lahat. Siya rin po yung mabait na lalaki na pumakyaw sa paninda namin." Si Keith na nagpaliwanag sa kanya. "Ganun ba? Pero hindi dapat kayo sumasama kahit kanino dahil baka kung ano pang gawin nila sa inyo. Delikado ng panahon ngayon." "Mukhang mabait naman po yung lalaking yun, mama. At saka mayaman po talaga siya. May isang lalaking sumusunod sa lahat ng utos niya. Kahit pa yung lalaki na kasama niya yung mabait din po sa amin." Tumango naman si Paulina. Mabuti na lang at mabait ang mga tumulong sa anak niya at hindi sila nakatagpo ng mga taong walang awa. Pansin ng dalawa na tila mas mahina siya ngayong araw, pero ang sabi niya ay pagod lang siya sa paghahabi at hindi niya sinasabi sa mga anak na inaatake na naman siya ng sakit niya. Masaya ngayon ang kambal at ayaw niyang mapawi ang saya nila nang dahil lamang sa kanya. Noon pa man ay madalas niya na talagang ilihim ang totoo niyang nararamdaman sa mga anak dahil ayaw niya na mag-alala ang mga ito sa kanya. Kung pwede nga lang na pati ang pagkakaroon niya ng sagot ay itatago niya na rin sa mga anak niya. Matagal niyang ginawa iyon ngunit ilang beses niyang sinubukan, sadyang malala na talaga ang sakit niya para itago. Binuksan na nila ang mga karton at nagulat si Paulina nang makita na puro grocery lang talaga ang laman nun. May 2 sako pa ng bigas na ang sabi ng kambal ay pinagpilitan daw ng lalaki na tumulong sa kanila na bilhin para sa kanila. Bakit naman puro ganitong pinili ninyo?" Takang tanong niya. Higit na mas kailangan po natin ng mga to eh. Hindi na po mahalaga sa amin ang mga laruan dahil nakakahiram naman po kami sa ibang mga bata. Pero ang bigas po at pagkain ay hindi basta-basta na hinihiram. Kaya nga po, mga pagkain na lang ang pinili namin eh. At saka, lalo na po ngayon, matumal din po ang benta namin. Mas mainam na po na may stock tayo ng pagkain bago pa magtag-ulan. Hindi naman namalayan ni Paulina na namamalimos na pala ang luha sa pisngi niya dahil sa sinabi ng mga anak. Siya na marahil ang pinakamaswerteng ina sa mundo at binigyan siya ng 2 anak na sobrang mapagmahal at lahat ay iniisip para sa kanila. Pasensya na kung hindi niyo nakuha ang mga gusto niyang laruan at kailangan niyo pa napiliin ang mga pagkain, mga anak, ha? Ala mama, huwag ka nang umiyak. Okay lang naman po ang lahat ng yan sa amin. Hindi naman po kami mahilig sa laruan. Ang importante po sa amin ay ang pagkain. Huwag niyo na pong isipin yun, mama. Sabi naman ni Nox. Ngunit wala pa rin tigil sa pagbuhos ang luha sa kanyang mga mata. Pilit siyang pinapakalma ng 2 at niyakap din siya ng kambal na anak niya. Hindi pa maiwasan na sisihin niya ang kanyang sarili kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Kung siguro lang ay wala siyang malubhang sakit, hindi na sana kailangan ng 2 niyang anak na maghanap buhay. Baka malaya nilang mapipili ang mga gusto nila na laruan. Subalit marahas sa kanila ang mundo. Hikahos na nga sila sa buhay, nagkasakit pa siya ng malubha.
Mama, kahit anong mangyari, wag ka pong malulungkot at umiyak dahil po sa buhay natin ngayon ha. Masaya po kami kung ano man ang meron tayo ngayon. At higit na mas masaya po kami dahil kasama namin kayo. Kaya hindi nyo na po kailangang mag-alala. Samantalang hindi naman maintindihan ni Regan ang sarili kung bakit sobrang gaan ang loob niya sa kambal. Kaya naman pag galing siya sa trabaho niya sa opisina ay dumadaan talaga siya sa may baklaran para lang masilayan ng kambal at masigurado na maayos lang ang lagay ng dalawang bata. Minsan ay hindi na siya bumababa ng sasakyan at tinatanaw niya na lang mula sa malayo ang dalawa. Sir, may balak ka na rin bang ampunin ng kambal? Sa ngayon ay nasa sasakyan sila. Malakas ang buhos ng ulan at tinatanaw ni Regan ang kambal na sumilong sa simbahan para hindi mabasa ng ulan. Why did you ask? Tanong niya. Kasi halos araw-araw mo na sila kung bisitahin dito. Kulang na nga lang ay ampunin mo sila. I just easily get fond of them. Kaya gusto ko na masiguro na maayos lang ang lagay nila. Lalo na ngayon, na nagsisimula ng tag-ulan. Dahil sa mga tulong mo sa kanila, yung maayos ang mga katawan nila. Yeah, I'm glad to see that. Naging malapit din sa kanya ang mga bata. Madalas silang mag-bonding. Minsan ay sinubukan niya na rin ang ginagawa ng dalawa. Sinubukan niya magtinda at mahirap yon. Lalo pa sa isang kagaya niya na hindi sanay sa initan at sa ganoong gawain. Nagpaalam na ba kayo sa mama ninyo? Tanong ni Regan sa kambal. Bihis na bihis ang dalawa at sobrang cute nila sa kanilang suot. Sumagot naman si Ken. Opo. Pumayag ba siya? Nung una hindi po dahil nakakahiya raw po sa inyo at marami na raw po kayong gastos sa amin. Pero kalaunan ay pumayag na din po siya. Naku, mabuti naman kung ganun. Excited na ba kayo na bisitahin ang mall? Opo. Nangako naman siya sa dalawa na ngayong araw ay ipapasyal niya ang mga ito sa mall. Dadalhin niya sa mga arcade at bibilhan ng mga laruan. Gusto niya rin na dalhin ng dalawa sa Jollibee dahil ayon sa kanila ay gustong gusto nila yon sa kabila ng busy schedule niya. Ay naglalaan talaga siya ng oras para sa dalawang bata. Gusto kasi ni Regan na iparana sa mga ito ang buhay na naranasan niya noon. Ewan niya rin ba kung bakit ganito na lang siya ka-concern sa dalawa? Siguro nga ay tama ang sinabi ni Mark na nahanap na ng kapkambal niya ang soft spot niya sa puso. Kaya kahit wala silang gawin, ay kuhaan nila ang concert at ng soft spot niya. Si Regan ang nagmamaneho ng sasakyan at ang kambal naman ay nasa backseat na baka sa mga mukha ang sobrang excitement. Rinig na rinig niya ang usapan ng dalawa tungkol sa mga nasusubukan nila mamaya sa arcade at sigurado na ikakwento raw nila yon sa kanilang ina mamaya. Nakapasok na ba kayo sa mall? Tanong ni Regan na tiningnan niya ang kambal mula sa rearview mirror. Natatandaan po namin nung maliit pa lang kami at wala pang sakit ang aming ina Madalas po siyang maglaan ng oras para madala niya kami sa mall. Isa po yun sa mga masayang alaala namin na magkakasama. Pagkwento pa ni Keith. Buong biyahe nila patungo sa mall na pag-aari ng pinsan ni Regan ay masayang kinakwento ng kambal ang tungkol sa kanilang ina. At hinayaan niya na lang ang mga ito dahil gusto niya rin na mapakinggan ang kwento ng dalawa tungkol sa ina. Kahit kasi hindi niya pa nakikilala ang ina ng kambal na ang pangalan daw ay Paulina, para bang kilalang kilala niya ito base na rin sa kwento ng mga anak. Nakatitik si Regan ng mabuti sa dalawang bata. Masayang naglalaro ang dalawa at hindi niya rin napigilan ng ngiti na sumupil sa kanyang mga labi. Hindi niya rin mawari kung bakit ba ganito na lang kagaan ang loob niya sa dalawa. Oo nga, at siya yung tipo ng tao na mahilig sa mga bata. Noon pa man ay gustong gusto niya na magkaroon ng mga anak, subalit hindi pa siya binibiyayaan. Kung kaya naman madalas na talaga siyang mag-donate sa mga charity at orphanage
para sa mga bata nang sa ganon ay mapagaan niya ang buhay nila. Pero may kakaiba talaga sa kambal na ito. Hindi niya alam kung ano pero dama niya ang kakaibang koneksyon na kailanman ay hindi niya nadama sa ibang mga bata noon. Pansin niyo rin po ba, sir? Saad ng sekretary niya sa kanyang tabi. Dumating ito kanina sa mall pagkatapos ito sa trabaho na pinag-utos niya. Binalingan ito ni Regan. Pansin ng ano? Kahawig niyo ang dalawang bata. Sagot ito habang ang mga mata ay nananatili sa kambal na naglalaro pa rin. Kung tutuusin nga sobrang kamukha niyo sila, sir. Para bang pinagbigyan kayong bunga? Medyo madungis at payat nga lang sila. Actually, I also noticed that. Ang galing nga eh. May ganun pala, no? Kahit hindi natin kaano-ano ang isang tao eh, may mga nagiging kamukha pa rin pala tayo. Yeah, it's actually amazing. Ibinalik ni Regan ang tingin niya sa dalawang bata. Sa totoo lang, unang kita niya pa lang sa dalawa ay pansin niya agad ang pagkakahawig nila sa kanya. Para bang nakikita niya ang sarili niya sa dalawa noong bata pa siya. Ngunit hindi niya iyon gaanong pinagtuunan ng pansin. Dahil alam naman niya na normal lang talaga sa isang tao na magkaroon ng kamukha kahit sa hindi nila kaano-ano. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa pagiging malapit ni Regan sa mga bata dahil ang kanyang nobya na si Jai ay hindi natutuwa nang malaman na may mga batang pinagkakaabalahan ng kasintahan. Ayaw na ayaw ni Jai na may kahati siya sa atensyon ni Regan at mas lalong hindi siya natuwa nung nakita niya kung gaanong ka-close si Regan sa mga bata doon. Kung kaya naman nang makita ng pagkakataon si Jai para masira ang mga bata kay Regan ay agad niya itong ginawa. Magnanakaw ang dalawang yan! Bintang ni Jai sa kambal na ngayon naiyak na naiyak. Iyon ay matapos mawala ng relo si Regan na isang mamahaling relo at matapos ang ilang oras ay nahanap ang relo. Si Jai ang nakakita sa relo sa gamit ng kambal. Hindi po yan totoo! Umiiyak namang sagot ni Keith na niyakap din ang kakambal na si Knox dahil nanginginig na ito sa takot. Hindi totoo? Eh bakit nasa gamit niyong nawawalang relo ni Regan? Ganyan bang hindi magnanakaw, ha? Sumbat pa rin ni Jai sa mga ito. Iyak pa rin ng iyak ang kambal. Pero wala po talaga kaming kasalanan. Wala po kaming kinuha. Hindi po namin magagawang bagay na yun dahil ang turo po sa amin ng aming ina ay mas mabuti na ang paghirapan ng isang bagay kaysa nakawin nito. Hindi po kami magnanakaw. Paliwanag naman ni Keith. Napilit na lang pinapatapang ang boses para hindi matakot si Knox. Huwag na nga kayo magsinungaling. Huling-huli na nga kayo, itatanggi niyo pa ang totoo. Ang babata niyo pa pero marunong na kayo magsinungaling. Sino ba mga magulang niyo at ganyan na lang ang pagpapalaki sa inyo, ha? Sinabihan naman ni Regan si Jai na kumalma at siya nang bahala sa lahat ng ito dahil masyado nang natatakot ang mga bata. Noong una ay ayaw pang magpaawat ni Jai pero pinitigil na rin ito ni Mark dahil sa masyado na itong gumagawa ng iskandalo. Gusto ko makausap ang mama ninyo. Seryoso na sabi ni Regan sa kambal. Papagalitan niyo po ba si mama? Ipapakulong niyo po ba siya? Parang awa niyo na po, wag niyo pong gawin yun sa kanya. Wala po siyang kasalanan. Wala pong kasalanan ng mama namin. May sakit po ang mama namin. Huwag niyo pong dagdagan ng paghihirap niya kahit ako na lang pong parusahan niyo. Huwag niyo na lang pong idadamay ang kakambal ko at ang aking mama. Mas lalo pang dumami ang luha sa mga mata ng kambal at si Keith ay patuloy sa pagmamakaawa dahil natatakot at nag-aalala ito para sa ina. Itinago pa ni Keith sa likod ang kakambal na si Knox at matapang na pinagkalulong ang sarili. Naantig naman ang damdamin ni Regan sa tapang ng mga bata at kung paano nilang protektahan ang kanilang ina at ang isa't isa. Maging si Mark ay naantig din. Si Jai lang marahil ang hindi naaapektuhan sa tapang ng dalawa. Hindi ko siya ipapakulong. Gusto ko lang siya makausap. Paliwanag niya sa kambal
para bahagya silang kumalma. Inutusan naman ni Regan si Mark na samahan ang kambal sa bahay ng mga ito at isama na ang ina ng mga bata pabalik sa mansyon. Habang kakausapin niya naman si Jai tungkol sa bagay na ito. Sa loob ng sasakyan ay iyak pa rin ang iyak ang kambal kahit na sinabi naman ni Regan na hindi naman makukulong ang ina ng kambal. Kahit anong pagpapakalma ni Mark sa mga ito ay ayaw pa rin nilang tumahan. Anong ibig sabihin nito? Nauutal at takot na tanong ni Paulina sa lalaki na dumating kasama ang mga anak niya na umiiyak. Gusto ka makausap ng boss ko dahil nagnakaw sa kanya ang mga anak mo. Paliwanag ng lalaki. Ano? Nagnakaw sila? Pero hindi nila magagawa yon. Baka nagkakamali lang sila. Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Agad niyang sinabi. Hindi naman naniniwala si Paulina na magagawa ng mga anak niya na magnakaw. Pinalaki niya ng maayos ang kabal at tinuruan niya rin ang mga ito ng magandang asal. Ang mabuti pa ay harapin mo na lang ang boss ko at bigyang linaw ang lahat sa kanya. Sumama nga siya sa lalaking nagpakilala na si Mark. Sa backseat ay kasama niya ang kambal niya na umiiyak pa rin at halos ayaw ng kumalma. Mama, hindi po talaga kami nagnakaw. Hindi po namin alam kung bakit napunta ang relo ni Sir Regan sa mga gamit namin. Malakas na napahikbi si Keith habang si Nox naman ay kinukusot-kusot ang mga mata. Alam ko, naniniwala ako na hindi niyo kayang magnakaw kaya huwag kayong mag-alala. Kakausapin ko ang Sir Regan na yon at bibigyang linaw ang lahat sa kanya. Pinakalma ni Paulina ang mga anak para hindi na sila mas lalong matakot. Huwag kang mag-alala, miss. Kahit ako'y naniniwala na hindi kayang gawin yan ng mga anak mo. Sadyang nakita lang talaga ng girlfriend ni Sir Regan ang relo niya sa gamit ng kambal. Tiningnan sila ni Mark sa rear view mirror. Don't worry, mabait naman ang boss ko. At alam ko na hindi niya hahayaan na hindi maimbestigahan ang kung ano bang tunay talagang nangyari. Mark assured them. Nasa loob ng opisina niya sa mansyon si Regan nang pumasok sa loob si Mark. Sir, kasama ko na po ang ina ng mga bata. Imporma ng mga ito. Papasukin mo. Tumango si Mark. Hinintay ni Regan na makapasok sa loob ng opisina niya ang ina ng mga bata. Nang marinig niyang muling pagbukas ang pinto ng opisina niya, ay muli siyang nag-angat ang tingin. Hindi naman makagalaw si Regan sa kinauupuan at nakatitig lang siya sa babae na bakas din ang labis na gulat sa muka. Paulina Alcala? Banggit ni Regan sa pangalan ng babae. Mister, ang nauutal naman na sabi ng babae. Ikaw ang ina ng mga bata? Biglang bumangon ang kaba sa puso ni Regan. May kung ano rin siyang nadama na hindi niya gaanong maipaliwanag. Marami ng mga katanungan ang naglalaro sa isip niya. Dahan-dahang lumakad palapit si Paulina at naupo ito sa silya sa tapat niya. Opo, ako po ang ina ng mga bata. Sa mga sandaling yon ay hindi na nakagawang makagalaw sa kinauupuan dahil sa labis ng gulat. Hindi niya lubos akalain na ang babae na hinar niya noon para maging surrogate mother ng mga magiging anak niya ay ang nasa harapan niya ngayon at siya pa palang ina ng kambal. 8 taon mula nung kinuha niya ito para maging surrogate mother pero hindi yun naging successful. Naparito po ako para linawin na hindi po magagawa ng mga anak ko na magnakaw. Pinalaki ko sila ng maayos. Mahirap lang kami. Pero kahit kailan na hindi ko sila tinuruan na hindi magandang asal. Hindi ko sila tinuruan na magnakaw. Pinalaki ko sila na alam ko ano ang tama at mali. Tumango naman si Regan, nananatili pa rin gulat ang itsura. Alam ko, naniniwala naman ako na walang kasalanan ng mga bata. Kung ganun bakit kailangan niyo pa akong ipatawag? Sinabi sa akin ng mga anak mo na may malubha ka raw na sakit. Pinasadahan niya ito ng tingin.
Halatang halata sa itsura nito na may dinaramdam nga itong sakit. Hindi na ito kasing sigla ng dati. Malalim ang mga mata nito at halata ang pagod. Ang mukha nito ay manipis na rin. Bagaman maganda pa rin ay halatang halata sa itsura nito na may karamdaman niya ito. Naaawa na rin ako sa kanila. Sa murang edad ay kailangan na nilang magtrabaho sa ilalim ng tirik na araw. Nagbaba naman ng tingin si Paulina. Nakaramdam ito ng labis na hiya. Ayoko naman sana na magtrabaho sila. Ang gusto ko sana ay nasa bahay lang sila at nag-aaral pero hindi rin sapat ang kinikita ko sa paghahabi para sa amin. Naiintindihan ko at hindi rin kita hinuhusgahan ng dahil dyan. Sa katunayan ay humahanga pa nga ako sa'yo dahil napalaki mo ng maayos sa mga bata kahit na wala silang ama. Kaya kita pinatawag dahil may gusto akong sabihin sa'yo. Nag-angat ito ng ulo at sinalubong ang mga tingin niya. Ano yun? Gusto kong tulungan ng mga bata. Kayo, to be exact. Hindi ligtas para sa dalawa na lagi silang nasa tabi ng kalsada sa ilalim ng tirik na araw. Kaya kung papayag ka, ang gusto ko sanang mangyari ay dito na rin kayo tumira sa bahay ko. Sa totoo lang ay wala naman sa plano ni Regan ang lahat ng yon. Kusa lang yun lumabas mula sa bibig niya. Kaya maging si Regan ay nagulat din sa kanyang sarili. Po? Gulat na nagtataka na naisatinig ni Paulina. Bibigyan ko sila ng magaan na trabaho at sasahuran ko pa rin sila. Maging ikaw kung kaya mo na magtrabaho. Para kahit papaano ay magiging ligtas silang dalawa dito. Pero, pinutol niya ang sasabihin nito. Hindi ko pa naman kailangan ng sagot mo ngayon. Pag-isipan mo muna ang alok ko. Tumango si Paulina. Ilang sandali pa ay nangihina nang tumayo ito at nagpaalam na aalis na dahil may pasok pa raw ang mga bata. Pinagmasta naman ni Regan ang babae na maglakad papunta sa pinto. Nang hindi na siya makatiis, ay tumayo na rin siya. Sinundan nito para alalayan. Halatang nagulat pa nga ito sa bigla niyang paghawak pero hinayaan na lang siya. Mama! Ang malakas sa sigaw ng kambal nang makita ang ina na naglalakad palapit habang inaalalayan niya ito. Naabutan nila na nakaupo ang dalawa sa mahabang sofa sa sala, kasama si Mark. Pero nang makita nila ang kanilang ina ay agad din na tumayo ito at tumakbo palapit kay Paulina. Mama, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Nox sa ina. Ngumiti naman si Paulina. Oo mga anak, ayos lang si mama. Nagtanong din si Keith. Hindi po ba kayo nasaktan? Nilingon muna siya ni Paulina bago sumagot sa mga anak. Hindi ako nasaktan. Pwede na po ba tayong makauwi? Muling tanong naman ni Nox. Oo, makakauwi na tayo. Mark? Tinawag ni Regan ang pangalan ng sekretary na mabilis namang lumapit. Ihatid mo na sila sa bahay nila. May pasok para ang mga bata. Bumalik ka rin kaagad dahil may meeting pa ako na kailangan daluhan ngayong araw. Copy that, sir. Sa biyahe ay tahimik lang si Paulina. Ganon din ang mga bata. Kalmado na ang kambal nung sinabi niya sa dalawa na naniniwala si Regan na walang kasalanan ng dalawa. Nakasandal ang ulo ni Nox sa balikat ni Keith habang ang ulo naman ni Keith ay nakapatong din sa ulo ni Nox. Si Paulina naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Iniisip niya ng alok sa kanya ni Regan at higit niyang iniisip na ang ama ng mga anak niya ay nakaharap niya at ito palang mabait na mister na palaging tumutulong sa mga anak niya. Sadyang napakaliit nga ng mundo at napaka mapaglaro ng tadhana. Ang akala ni Paulina ay hindi niya na makakaharap ang ama ng mga bata kahit kailan. Akala niya ay hindi na mabibigyan ng pagkakataon ng mga bata na makilala ang ama nila. Subalit nangyari na ito ngayon. Sobrang lapit na nila sa isa't isa. Siguro nga'y walang kaide-ideya si Regan na anak nito mga bata na naging successful pa rin palang surrogacy noon kahit na ang akala nila ay hindi ito nagbunga.
Paulina! Malakas sa tili ng kapitbahay nila na si Tia Laura. Pagkababa pa lang nila mula sa sasakyan at akay-akay na siya ni Mark. Kasunod ni Tia Laura ang ilan pa nilang mga kapitbahay na may pag-aalala rin sa kanilang mga itsura. Saan ba kayo nang galing, Paulina? Nag-aalala kami nung naghatid ako ng ulam sa inyo at wala kayong tatlo sa bahay ninyo. Ang akala namin kung ano nang nangyari sa inyo. Kanina pa kami kakahintay sa tapat ng bahay ninyo. Malapit na nga kaming tumawag ng pulisya para magpatulong sa paghahanap sa inyo. Pasensya na po, Chang. May biglaan lang po kaming pinuntahan Pasensya na po kung pinag-alala namin kayo. Diyos ko, mabuti na lang at maayos kayo. Parang nabunutan na tuloy ako ng tinik. Masasabi ni Paulina na maswerte pa rin siya sa buhay kahit na mahirap lang siya dahil hindi lamang siya biniyayaan ng mga mababait na anak, kundi mga mababait na kapitbahay din. Mabuti ang pakikitungo ng mga ito sa kanila. At kung ano man ang meron sila ay talaga namang nagbibigay sa kanila dahil alam nilang kung gaano kahirap ang buhay nilang mag-iina. Sino siya? Siya bang ama ng mga bata? Naku, hindi po, sagot ni Paulina. Yumuko at ngumiti naman si Mark sa mga kapitbahay nila. Magandang araw po. Ako po ang sumundo kila Miss Paulina at wala po akong hindi magandang ginawa sa kanilang mag-iina. Ako po pala si Mark. Isa akong kaibigan at hindi ako ang ama ng mga bata. Sigurado ka ba na wala kang ginawa sa kanila? Naniniguro ang tono ng boses ni Tia Laura. Maniwala po kayo, wala po akong ginawa. Inalalayan na rin siya ni Mark na makapasok sa loob ng bahay nila. At agad din ito nagpaalam na aalis na dahil may meeting pa raw ang boss nito. Inaalagaan din agad siya ng kambal para hindi siya mahirapan. Anak, may gusto akong sabihin sa inyo. May pag-aalangan na sabi ni Paulina sa mga anak. Lumapit ang kambal at naupo ito sa tapat niya. Baka sa mukha ni Paulina na may mahalaga itong kailangang sabihin. Ano po yun, Mama? Si Nox naman ang nagtanong. Ang Sir Regan ninyo? Ano pong meron sa kanya, Mama? Humugot siya ng malalim na paghinga at hinanda ng sarili sa magiging reaksyon ng mga anak kapag ipinagtapat niya na sa mga ito kung ano ang totoo. Siya ang tunay niyong ama. Po? Si Keith ang una nakapagsalita matapos matulala sa kanyang sinabi. Hindi matagal niyo nang hinahanap sa akin kung sino ang ama ninyong dalawa? Opo, Mama. Ngayon ay natagpuan niya na kayong dalawa. Sa ngayon, ay hindi niya pa alam ang tungkol sa inyo dahil inilihim ko kayo mula sa kanya. Pero sasabihin ko rin ang totoo sa kanya. Naghahanap lang ako ng pagkakataon. Kanina'y inalok niya ako na doon na tayo tumira sa bahay niya para hindi niyo na raw kailangan na magtinda ng sampagita sa ilalim ng tirik na araw. Gusto niya kayong tulungan at naiintindihan ko kung mas pipiliin niyo siyang makasama kaysa sa akin. Kahit na ako ay gusto ko sana na sa kanya na lang din kayo. Kahit mahirap din para sa akin gusto ko kayong magkaroon ng maayos na buhay. Sa piling ng inyong ama ay hindi niyo na kailangang magtrabaho. Magiging maayos ang buhay niyo sa kanya. Pero baliwala po sa amin ang maayos na buhay kung hindi namin kayo makakasama, Mama. Sagot naman ni Keith na mangiyak-ngiyak na rin. Hindi po namin makakaya kung malalayo kami sa inyo. Mas pipiliin na lang po namin ang ganitong buhay basta kasama namin kayo ni Nox. Suminghot pa si Nox. Oo nga po, Mama. Hindi po namin kaya na malayo sa inyo. Payag po kami na sa bahay kami ni Sir Regan tumira at doon magtrabaho basta kasama namin kayo. Pero kung hindi lang naman po, magtitinda na lang po kami ng sampagita sa baklaran. Hindi naman po mahirap ang trabaho na yun Pero mga anak, kailangan nyo ring isipin ang mga sarili ninyo. Mga bata pa kayo at deserve nyo na magkaroon ng maayos na buhay kasama ang inyong ama.
Hindi ba matagal niyo na rin gusto na makasama ang inyong ama? Oo nga po, at matagal na namin hinihiling na makasama siya. Masaya rin po kami na sa wakas ay natagpuan na namin siya matapos ang mahabang panahon. Pero kung ang ibig sabihin po ng katuparan ng pangarap namin na makasama namin ang aming ama ay mapapalayo po kami sa inyo, mas pipiliin na lang po namin na hindi niya kami makilala. Kahit anong buhay pa pong meron tayo, sa piling niyo pa rin po ang gusto namin ni Nox. Tuluyan na nga bumagsak ang mga luha na kanina niya pang pinipigilan. Niyakap niya na rin ang sobrang higpit ang mga anak at patuloy sa pagpapasalamat sa mga ito. Sobrang swerte niya talaga sa mga anak niya at wala na siyang mahihiling pa sa mga ito. Mama, ang gusto namin ni Nox ay kasama namin kayo dun sa bahay ni Sir Regan. Ayos lang naman po sa amin kahit hindi niya kami makilala. Malaki po ang sahod niya kaya sigurado po ako na makakabili na po tayo ng gamot na kailangan ninyo. Mapapatingin na rin po namin sa doktor ang kalagayan ninyo. Nag-aalangan pa noong una si Paulina na tanggapin ang alok sa kanila ni Regan. Sa isip niya kasi ay masyado siyang magiging pabigat dahil hindi naman siya nakakapagtrabaho ng maayos dahil sa sakit niya. Pero naisip niya rin ang sinabi sa kanya ni Keith noong isang gabi na nagkausap sila ng masinsinan. Tama nga naman ito na kung tatanggapin nila ang alok ni Regan ay makakapag-ipon siya ng sapat na pera para sa pagpapagamot niya at kapag tuluyan na siyang gumaling, mabibigyan niya na ng maayos na buhay ang mga bata. Hindi na nila kailangan na magtrabaho pa. Maligayang pagdating sa Villavicencio Mansion. Iyon ang masaya na pag-welcome sa kanila ng mga kasambahay ni Regan nang sandaling makapasok silang apat sa loob ng mansyon. Si Mark muli ang sumundo sa kanila sa bahay dahil busy pa rin daw si Regan sa trabaho hanggang ngayon. Magandang araw po sa inyo. Bumati si Paulina sa mga ito at sinunod din ng kambal ang ginawa niya. Maya-maya pa ay darating na rin si Sir Regan. Sinabihan ko na siya na nandito na kayo. Imporma sa kanila ni Mark bago pinalapit ang isang matandang kasambahay. Samahan naman po sila sa magiging kwarto nila. Kung sakali mong biglang dumating si Jai, tawagan niyo agad ako. Kailangan ko nang bumalik sa opisina. Nagpaalam na sa kanila si Mark at sinamahan na rin sila ng matandang kasambahay na nagpakilalang si Fatima. Ang silid na to magiging kwarto niyong mag-iina. Pinalinis na to sa amin ni Sir Regan para masigurado na magiging maayos at komportable ang pagpapahinga ninyo dito. Pahayag ni Manang Fatima. Maraming salamat po. Magalang na tugon niya. Walang anuman. Ngumiti sa kanyang matanda. Siya nga pala may tanong ako, Iha. Ano po yun? Anak ba ni Sir Regan ang kambal? Hindi makagalaw si Paulina. Maging ang kambal ay napatigil din kapag Juan ay nagkatinginan. Naku, hindi po. Nauutal pa na sinabi ni Paulina. Mga anak ko po sila at magiging kasambahay pa lang po ako dito. Ganun ba? Para bang hindi pa naniniwala si Manang. Mabuti naman at pumayag si Sir Regan na isama mo sila dito. Oo nga po eh. Hindi ko rin po kasi sila maiwan-iwan dahil walang magbabantay sa kanila. Mabuti na lang po pumayag siya. Naku, mabait talagang bata yon. At saka mahilig din siya sa mga bata. Marahil ay isa yan sa mga dahilan kung bakit pinayagan kanya na isama ang mga anak mo rito. Nang araw na yon ay maaga na nga nakatulog ang mga bata. Gustong gusto nila ang bago nilang higaan na sobrang lambot. Bukas pang umpisa ng trabaho nila kaya hinayaan muna sila ng mga ito na makapagpahinga. Iyon din ang unang beses na natulog ang kambal sa malambot na higaan kaya naman sobrang himbing ng tulog ng dalawa habang magkayakap pa. Samantalang hindi naman dinadalaw ng antok si Paulina. Hinihintay niya ang pagdating ni Regan na madaling araw na nakauwi mula sa trabaho. Hi! Ngumiti sa kanya si Regan habang niluluwagan ang suot na necktie. Natutulog na ba mga bata? Opo. Maaga ko po silang pinatulog kasi may pasok pa sila bukas. I see. What about you? Bakit gising ka pa?
It's already past midnight. Hinihintay po kita, sir. Nagkunot na ito. Hinihintay mo ko? Bakit? Baka po may kailangan kayo? Nagugutom po ba kayo? Gusto niyo po bang ipaghain kita ng pagkain? Ngumiti naman si Regan. No need. I'm fine. Kumain din muna ako bago dumiretso ng uwi. Ngunit bakit ang sarap sa pakiramdam na marinig na may isang naghihintay sa pag-uwi niya? Ni minsan na hindi naman panaranasan ni Regan ng ganon. Ngayon lang. Pero, next time, hindi mo na kailangan hintayin pa ako. Magpahinga ka na. I usually go home late. Gusto ko rin po sana kayong makausap. Sure, have a seat. Itinuro ni Regan ang pang-isahang sofa. Lumapit naman si Paulina doon at naupo habang si Regan naman ay tuluyan ng tinanggal ang suot na necktie at naupo sa mahabang sofa. Anong gusto mong pag-usapan? Tungkol po sa tulong niyo sa aming mag-iina. Panimula ni Paulina. May problema ba doon? Wala naman po. Pero gusto ko lang po sana na magpasalamat sa kabaitan ninyo. No problem. Ngumiti si Regan. It's not that I'm doing this for free. It's a job offer kaya hindi mo kailangan na magpasalamat sa akin ng paulit-ulit. Maraming salamat pa rin po. Dahil sa tulong yun to, ay hindi na kailangan magtinda ng mga anak ko sa baklaran. Hindi na sila magkakasakit dahil maayos ang tinutulugan nila. Mas lalo namang napangiti si Regan sa sinabi niya. I am glad I can help. Sobrang malaking tulong po ang ginawa niyo para sa amin ng mga anak ko. You're welcome. Sige na, magpahinga ka na rin. Maaga pa kayo ng mga bata bukas. Ngumiti naman si Paulina at saka tumayo. Mauna na po ako sa inyo, sir. Good night. Hindi pa man siya nakakalayo, ay tinawag na ni Regan ang kanyang pangalan. Huminto naman siya sa paglalakad at nilingan ito. Baka sa itsura nito na may gusto itong sabihin sa kanya pero pinigilan ng sarili. Nothing. Good night, ang sinabi nito. Nagtataka man ay tumango si Paulina at tumuloy na sa paglakad. Noong nasa hagdan na siya ay nilingon niya pa ang isang beses si Regan at nakita itong nakasabunot sa sariling buhok. I already told you we're over, Jai. Inisasabi ni Regan sa dating kasantahan na kausap niya ngayon sa tawag. Dahil ano? Dahil lang ba sa mga bata na yon kaya tatapusin mong relasyon natin? Galit na sigaw ni Jai sa kabilang linya. Hindi nito matanggap na dahil lang sa natuklasan ni Regan ang totoo na hindi naman talaga nagnakaw ang kambal at sinet up niya lang ito ay nakikipaghiwalay na ito sa kanya. Bagaman naiinayos ay kalmado pa rin ang tono ng boses ni Regan na nagpaliwanag. Matagal na tayong on and off. And you know na hindi lang yun ang dahilan ko kung bakit gusto ko makipaghiwalay. Marami akong mga dahilan. At alam ko na alam mo ang lahat ng dahilan ko. Is it because I cheated? Sabi ko naman sa'yo matagal na yon. Tinapos ko na kung ano man ang meron kami ni Greg, magbabago na ako. Huminga naman ng malalim si Regan. I'm sorry. Tapusin na lang natin to. Hindi niya na hinintay kung ano pang susunod na sasabihin ni Jai. Dahil masyado nangahaba ang usapan, binaba niya na ang tawag at muling minasahe ang sentido niya na kumikirot na sa dami ng mga iniisip niya. Tiningnan ni Regan ang oras ng suot na relo. Nang makita niya ay 3:00 na ng madaling araw at nagdesisyon siya na magpahinga na sa kwarto niya. Kinabukasan ay maaga na naman siyang nagising. Pagbaba niya ay nakita niya na ang kambal na parehong naka-uniform na. Kulay blue ang uniform ng dalawa at malinis ang mga ito. Mas lalong tumingkad ang kagwapuhan ng dalawang bata. Lumapit si Regan sa dalawa na agad naman nang umiti sa kanya at sabay din na bumati. Magandang umaga po, sir. Hindi lamang mukha ang pinagkakapareho ng dalawa, kundi para bang pareho ring tumatakbo sa kanilang mga utak. Parehong-pareho ang galaw ng dalawa. Sabay na sabay. Magandang umaga rin sa inyo. Papasok na ba kayo? Sumagot si Keith.
Opo. Kumain na ba kayo ng almusal? Hindi naman sumagot ang dalawa at naisip niya na hindi pa. Anong oras ba ang pasok ninyo? 8 po. Tiningnan ni Regan ang suot na relo. 6:00 pa lang naman, mag-almusal muna kayo. Ay hindi na po sir, nakakahiya po. May feeding naman po ngayon sa school namin. No, kailangan nyo mag-almusal bago pumasok. Nasaan bang mama ninyo? May kinuha lang po siya sa taas. Ilang sandali pa ay narinig niya ng boses ng ina ng mga bata. Pababa na ito ng hagdan na may hawak na kung ano. Mga anak, nakuha ko ng extra shirt ninyo. Tara na't baka abutan tayo ng traffic. At nagulat ito na makita siya. Magandang hapon po sir. Good morning, aalis na ba kayo agad? Opo, baka po kasi abutan kami ng traffic. Malate pa mga bata sa pasok nila. Ihahatid ko na lang kayo. Mag-almusal na muna tayo. Po? Papasok rin naman ako ng trabaho. Pagkahatid ko sa inyo, diretso na ako sa opisina. At hindi lamang si Paulina ang nagulat sa sinabi ni Regan. Maging ang ibang mga kasambahay ay napatigil din sa ginagawa at napatingin sa kanila. Nagtatanong ang mga mata at hindi rin makapaniwala. Manang, pakihanda naman po ng almusal nila. Ipagtimpla niyo na rin sila ng gatas at kape lang ang akin. Utos ni Regan sa isang kasambahay na napasukan nila sa kusina. Ako na po magtitimpla ng kape niyo, sir. Offer naman ni Paulina. Nakakahiya naman kasi na pagiging kasambahay ang pinasok niya sa mansyon pero pati sila ay kailangan din na pagsilbihan ng ibang mga kasambahay. Baka mamaya ay kung ano nang isipin sa kanila ng mga katrabaho niya. No need, maupo ka na lang. Sagot ni Regan bago umupo sa head ng dining table. Pero, just sit and let them do it. Nag-aalangan man ay sumunod si Paulina. Naupo ito sa tabi ni Keith. Tinulungan na rin ito ang isang kasambahay na lumapit at naglagay ng plato sa harapan nila. Hinayaan na lang ni Regan at nagbasa na lang siya ng mga dyaryo. Hindi naman sanay si Paulina na pinagsisilbihan at mas lalong hindi siya sanay sa mabait na amo na talagang ito pa nga naghahatid sa kanila sa paaralan ng mga anak niya. Careful! Paalala pa ni Regan na tinulungan siya sa pagbaba ng sasakyan. Salamat. Nauutal na sagot pa ni Paulina. Hindi lang sila basta hinatid ni Regan sa paaralan dahil sumama rin ito sa kanila sa loob. Iginala nito ang mga mata sa loob ng pampublikong paaralan. Maraming salamat po sa paghatid sa amin, Sir Regan. Sabi ni Paulina nung nasa tapat na sila ng classroom ng mga bata. Ngumiti naman si Regan. Nako, walang anuman. May 2 kaklase ang kambalang lumapit sa kanila. Siya bang ama ninyo? Tanong ng isang bata sa kambal. Nagsalita rin ng isa pa. May tatay pala talaga kayo, no? Hindi pala kayo anak ng alien? Anak ng alien? Nagtataka na sabi ni Paulina. Naku, wala po yun, mama. Nagbibiro lang po sila. Kaagad na sabi ni Keith na para bang may tinatago ito sa kanya. Nagpaliwanag naman ng isang bata. Di ba po wala po kasing tatayam sila tsaka kakaiba po ang kulay ng mga mata nila. Parehong magkaiba ang kulay ng mga mata. Katulad doon ng mata niya. Parang anak po sila ng alien. Huwag niyo nga sasabihin ng katagang yan sa harapan ng mama namin. At saka pwede ba? Ilang beses na namin sinabi sa inyo na hindi kami anak ng alien, ano? May tatay kami. Pagalit na sinabi ni Keith sa mga ito. Agad naman na pinakalma ni Knox ang kakambal. Oo nga, naniniwala na kami ngayon na hindi kayo anak ng alien kasi kasama nyo ng papa ninyo. Tiningnan naman ni Paulina si Regan para alamin kung anong reaksyon nito dahil sa sinabi ng mga bata. Ang akala niya ay naiinis ito dahil napagkamalang itong ama ng kambal pero taliwas doon ay ngumiti ito. Tama kayo, ako ngang ama nila. Pero masamang tawagin yung ibang bata o kahit yung mga lalaki na alien, ha? Opo. Hindi naman maintindihan ni Paulina kung ano bang dahilan ni Regan at hindi nito itinanggi ang sinabi ng mga bata na ito ngang ama ng kambal. Sa halip ay inako pa nito iyon.
At mas lalong hindi niya maunawaan kung bakit pa siya nito kinuha na maging katulong kung ayaw naman pala nito na magtrabaho siya. Kahit sa pagluluto sa kusina ay ayaw ni Regan na gawin niya iyon dahil ayon dito ay may mga kasambahay naman daw na naka-assign para gawin ang trabaho na yon. Isang linggo na ang lumipas mula nung tumira sila sa bahay ni Regan at para bang hindi naman trabaho ang pinasok niya dahil para bang bisita lang naman siya sa mansyon. Maging ang mga kasambahay ay ayaw din na tumulong siya sa gawaing bahay dahil yun daw ang utos sa kanila ni Regan. Sir? Nag-aalangan na pagtawag ni Paulina kay Regan na noon ay nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng newspaper. Nag-angat ito ng tingin sa kanya ng may halong pagtataka ang itsura. Yes? Pwede ko po ba kayo makausap? Sure. Sagot ni Regan bago inilapag ang binabasa sa round table na nasa harapan. Have a seat. Naupo naman si Paulina sa sofa. May gusto lang po sana akong linawin sa inyo. Ano yan? Tungkol po sa trabaho ko. Nakakunot ang noon ni Regan. Bakit? Nahihirapan ka na ba sa trabaho mo? Naku, hindi po. Sa totoo nga po niyan eh. Nahihiya na ako dahil isang linggo na po ang lumipas pero hanggang ngayon ay hindi niyo pa rin po sinasabi sa akin kung ano ba talagang trabaho na kailangan kong gawin. Oh, about that. Sandali naman nag-isip si Regan na para bang hinahanap ang magandang salita na maaaring sabihin. Wala pa akong naiisip na magaan lang na trabaho na pwede kong ibigay sa'yo. Kaya wag mo na munang masyadong isipin yun. Pero hindi po ba yung pinasok ko dito ay magtrabaho sa inyo? Kahit anong trabaho po ay pwede nyo naman pong ibigay sa akin. Saad ni Paulina. You're still weak. Sinabi sa akin ni Manang Fatima na madalas ka raw atake ng sakit mo kaya hindi mo na kailangan na pilitin ang sarili mo na magtrabaho. Wala namang problema sa akin yun. Sapat na sa akin na nasa mabuting kondisyon ng mga bata at hindi na nila kailangan na magtinda sa baklaran. Paliwanag naman ni Regan. Isa pa, mas mabuti kung magpagaling ka na lang muna para sa mga bata. Sobrang bait sa kanila ni Regan na hindi rin alam ni Paulina kung para saan ang kabaitan nito dahil nakakapagtaka yun. Paulina! Tumutulong si Paulina sa paghahanda ng pagkain sa pagkainan nang tawagin siya ni Regan. Po, sir? Sinabihan siya ni Regan na maupo si Celia sa tapat nito kung kaya'y agad siyang tumalima. Regarding sa sakit mo, nakapagpatingin ka na ba sa doktor? Umiling si Paulina. Hindi pa po. Pero plano ko pong magpa-check up kapag nakaipon na po ako. Magpa-check up tayo bukas. Po? Wala naman akong ganong trabaho sa opisina bukas. Tsaka mababantayan din ni Mark ang mga bata sa school nila. Magpa-check up na tayo bukas para hindi na lumalaya ang sakit mo. Napakunot naman ang noon ni Paulina sa labis sa pagtataka. Pero, you don't have to worry about the expenses. Ako nang bahala roon. At mas lalo pa siyang nabigla ng dahil doon. Kahit na paulit-ulit niya nang sinabi kay Regan na hindi naman ito kailangan na gawin yon, ay nagpumilit pa rin ito kaya sa huli ay magkasama silang dalawa na nagpa-check up kung saan nalaman nila na may sakit nga siya sa dugo at yun ang dahilan kung bakit madalas siyang mahilo. Nasa akin ang resulta, sir. Wika ni Mark na makapasok na sa loob ng opisina ni Regan. Lumapit si Mark sa mesa ni Regan tsaka inabot ang hawak na envelope na agad namang tinanggap ni Mark. Binuksan nito iyon at nilabas ang laman ng document. Sa sandaling makita ni Regan kung anong resulta ng test sa pinagawa niya, ay natigilan siya ng ilang sandali pa ay nakatitig lang sa result. 99.9% positive. Ano pong resulta, sir? Tanong ni Mark. Nag-angat ng tingin si Regan sa sekretary. Kumibot ang labi niya na halos hindi lumabas sa bibig niya ang kataga na gusto niya sabihin. It's positive. Ngayon ay hindi lang siya basta natigilan dahil maging si Mark ay hindi na rin nagawa na makagalaw. Positive? Ibig sabihin anak niyo ho talagang kambal? Tumango si Regan.
Nagpa-DNA test siya nung 1 linggo na hindi alam ni Paulina. Masyado na kasi nagtataka si Regan kung bakit ganito na lamang kagaan ang pakiramdam niya sa kambal at kung bakit feeling niya ay may kakaibang koneksyon ang namamagitan sa kanilang tatlo. Kaya pala gano'n na lamang ang nararamdaman niya dahil tunay pala ng mga anak niya sila. Pero paano nangyari yon? Paano mo naging anak ang kambal? Tanong ni Mark na makabawi mula sa pagkagulat. I once hired her to be the surrogate mother of my child 8 years ago. Pero ang alam ko hindi yun naging successful. Well, that's what we thought. Pero mukhang nagkamali yata kaming lahat noon dahil nabuo pa rin pala mga anak ko. At may kambal akong anak sa kanya. Pero, bakit itinago niya sila sa'yo sa loob ng mahabang panahon? Bakit kailangan na maghirap ang kambal kung nariyan naman kayo na ama niya at mabibigyan niya sila na maayos na buhay? Umiling din si Regan. Hindi ko rin alam kung anong dahilan niya. Pero hindi na mahalaga sa akin ang lahat ng yan ngayon. Ang mahalaga ay nakumpirma ko na anak ko nga talagang kambal. At ang kailangan niya nalang isipin ay kung paano niya sasabihin sa kambal na siya ang tunay nilang ama nang hindi sila magagalit sa kanya. Pero sa ngayon, ang mas mahalaga ay ang makausap niya ng masinsinan si Paulina at malaman kung ano nga bang dahilan at tinago nito sa kanya ang mga anak niya. Noong naiwan si Paulina sa bahay kinabukasan matapos niyang malaman na siya ang tunay na ama ng mga bata, hindi na nagsayang ng sandali pa si Regan. Pinatawag niya sa opisina niya si Paulina para kausapin ito. Ano pong pag-uusapan natin, sir? Tanong ni Paulina habang nakaupo siya sa silya sa tapat ni Regan na nakatingin sa kanya ng seryoso. Tungkol na po ba ito sa magiging trabaho ko? Umiling si Regan. No, it's not about that. Kung gano'n, ano po bang dahilan at pinatawag niyo po ako? Pinagbasta ni Paulina na may i-slide ito na brown envelope palapit sa harapan niya. Nang inutusan siya ni Regan na buksan yon at basahin ko anong nilalaman ay sinunod niya ito. Inilabas niya ang document sa loob at may pagtataka na binasa. Sa sandaling makita niya kung para saan yon ay binalot ng takot at pag-aalala ang mukha ni Paulina. Bumilis din ang tibok ng puso niya dahil ang document na hawak ngayon ay isang DNA test. DNA test na magpapatunay na anak ni Regan ang kambal. Hindi mo kailangan na magsinungaling at sabihin na wala lang resulta na yan. Sapat na ang DNA result na yan para makumpirma ko na anak kong kambal. Ngayon, ay kailangan kong malaman kung bakit kailangan mo silang ilihim sa akin. Bakit hindi mo mula ako sinabihan na nagkaanak ako sa'yo? Mariin na napalunok si Paulina. Wala naman po akong balak na itago sila sa'yo habang buhay. Noong nakumpirma ko na ang mabait na lalaki pala na palagi nilang kinukwento sa akin at ang kanilang ama ay iisa, naisip ko nang sabihin sa iyo ang totoo tungkol sa kanila. Pero naghahanap lang ako ng magandang pagkakataon dahil naiisip ko na baka magalit ka sa akin sa oras na ipagtapat ko na sa iyo lahat. Ngunit sa kahihintay ko ng tamang pagkakataon, ikaw pa pala ang unang nakatuklas sa kanilang dalawa. Hindi sila nabuo dahil sa surrogacy. Tama ang sinabi ng doktor noon na hindi yun naging successful. Nabuo ang kambal ng isang gabi na lasing ka dahil sa hindi mo matanggap na hindi ka pa rin magkaroon ng anak. At nung may mangyari sa ating dalawa, matapos ang mangyaring yon, ibinigay sa akin ng dati mong assistant ang bayad para doon sa surrogacy na hindi daw naging successful. Inutusan niya ako na magpakalayo-layo na at huwag na ulit magpakita sa'yo dahil hindi mo na susubukan ulit ang surrogacy na yon. Sinunod ko ang sinabi niya at ang kalahating milyon na binigay niya sa akin, yun ang pinambayad ko sa mga utang na namin pamilya noon sa bangko. Pero nung malaman ko na nagdadalang tao ako, ginawa ko lahat para muli ka mahanap pero sa kasamaang palad, kasama sa bag na ninakaw sa akin noon yung calling card mo kaya kahit anong gawin ko noon ay hindi na kita nahanap ulit. Ipinaliwanag ni Paulina ang lahat ng dahilan niya kay Regan, kahit maging ang dahilan kung bakit sila naghirap na pamilya. Mabuti na lang
At pinaniwalaan naman ni Regan ang lahat ng yon. Humingi pa nga ito ng tawad sa kanya sa lahat ng pagkukulang niya sa mag-iina. Nalaman niya rin mula mismo kay Regan na 5 milyon pa rin pala ang binayad nito sa kanya noon, kahit pa hindi naman naging successful ang surrogacy. Pero wala pa nga sa kalahati ang binigay sa kanya ng dating assistant nito. Siguro kung tama lang binayad sa kanya ng dating assistant ni Regan, ay baka kahit papaano ay hindi nila naranasan ng mga anak niya maghirap. Baka kahit papaano ay naging maayos rin ang buhay nila mag-iina, pero sadyang ganun lang talaga siguro ang buhay. Alam niyo na po na anak niyo kami? Naiiyak na tanong ni Keith sa ama. Pagdating kanina ng dalawa mula sa eskwela ay niyakap ang mga ito ng mahigpit ni Regan, at nang marinig ng kambal na tinawag sila na anak ni Regan, pareho naman silang hindi makapaniwala. Oo. Sumagot si Regan na nangingilid na rin ng luha sa mga mata. Alam ko na kung anong totoo. Mga anak ko kayo. At ako ang ama ninyo. Tuluyan na rin humagulhol ng iyak ang dalawa at niyakap ulit nila ng sobrang mahigpit ang kanilang ama. Kahit hindi na siya kasali sa pagyayakapan ng mag-amay, dama pa rin ni Paulina ang init noon. Punong-puno ng pagmamahal at pangungulila sa isa't isa. Nakatayo lang siya roon at nakatingin sa mag-ama. Hindi siya makagalaw mula sa kinatatayuan niya. Nakatitig lang siya sa kanila. Ang mga mata niya ay naluluha na rin. Masaya si Paulina para sa mga anak. Sobrang masaya siya dahil sa wakas ay natupad na rin ang kambalang pangarap nila na mayakap ng sobra ang kanilang ama. Masayang-masaya po kami na sa wakas ay alam niyo na po mga anak niyo po kami at makakasama na rin po namin kayo, Papa. Ang naiiyak na sabi naman ng kambal sa ama. Inabot pa ni Regan ang mukha ng mga anak. Masayang-masaya rin ako. Pasensya na kayo kung hindi ko agad kayo nakilala, ha? Pasensya na kung inabot pa ng mahabang panahon na maghihiwalay tayo at kailangan yung lumaki na wala sa tabi ang papa ninyo. Nagsalita si Keith na kahit na umiiyak ay nakangiti pa rin. Ayos lang po yung Papa. Ang mahalaga po ngayon ay kasama na po namin kayo ni Nox. Kalimutan na lang po natin ang lahat ng nangyari noon sa nakaraan dahil makakapagsimula naman po tayo ng panibago at makakabuo ng masayang alaala. Nangako rin si Regan sa kanilang mga anak na gagawin nito ang lahat para makabawi ito sa lahat ng pagkukulang nito sa kanila at para matupad nito ang gusto ng kambal na isang masaya at buong pamilya. Subalit hindi pa man nagsisimula ang pagbuo nila ng mga masasayang alaala ay may sumubok na kaagad na sirain ito. Hindi naman matanggap ni Jai ang totoo na tunay na anak ni Regan ang kambal kaya sinubukan nitong sirain na naman ang lahat. Ngunit sa pangalawang pagkakataon na hindi nahahayaan ni Regan na may makasira pa sa kanila kung kaya hindi rin naging successful ang masamang plano ni Jai. Pasensya na kung maraming mga nagsusubok na paghiwalayin ulit tayo. Paghingi ng tawad ni Regan sa mga anak. Pangako sa inyo ni Papa na kahit na anong mangyari ay hindi na ulit ako papayag na malayo kayo sa akin. Maraming salamat po, Papa. Malambing na sagot naman ni Nox bago niyakap ng mahigpit ang ama. Ganon din ang ginawa ni Keith habang si Paulina naman ay napapangiti na lamang habang nakatingin siya sa mag-aama. Tumingin sa kanyang kakambal at tinawag siya. Mama, ali po kayo. Lumapit naman si Paulina sa mga ito. Bakit? Group hug po tayo. Ha? Nag-aalala nga na tiningnan ni Paulina si Regan, nakaka-crouch down pa rin. Ngumiti ito sa kanya na para bang sinasabi na ayos lang yon. Kaya naman ay marahan na tumango si Paulina sa mga anak at pinagbigyan ng hiling ng mga ito. Halos hindi pa nga nakahinga ng maayos si Paulina nang maramdaman niya ang kamay ni Regan na pumulupot sa bewang niya. Papa, kailan po kayo magpapakasal ni Mama? Nabigla naman si Paulina sa naging tanong ni Keith sa ama. Nanlaki pa ang mga mata na tumingin siya kay Regan nang umiti lang sa mga anak. Let's wait hanggang sa maging handa ng mama ninyo. Iyon lang sinagot ni Regan sa anak bago tumingin sa kanya na hindi pa rin napapawi ang ngiti sa labi at halos kumikislap na rin maging ang mga mata nito.
Matapos ang ilang linggo na paghahanap ni Regan sa dati nitong assistant na si Yumi, ay nahanap na rin ito at kinasuhan dahil sa pagnanakaw ng malaking halaga at sa panluloko. Patuloy din sa gamutan si Paulina at habang lumilipas ang araw ay nakakaramdam na ng labis na hiya si Paulina kay Regan dahil nakikitira na lang siya sa bahay nito. Wala naman itong trabaho na inassign sa kanya at ito pang nagpapagamot sa kanya. Napag-isip-isip ko po kasi na lumipat na lang ng bahay. Pahayag ni Paulina kaya mas lalo na lang nagkunotong noon ni Regan. Ha? Bakit? Nakakahiya po kasi na nakikitira lang ako dito sa bahay mo at wala naman po akong trabaho. Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin po ako binibigyan ng trabaho. Fine, bibigyan kita ng trabaho. Pinutol nito ang sasabihin niya. Seryoso rin itong tumingin sa mga mata niya. And your job is to love me and our children. Aha? Ayun ang trabaho mo. And your salary will be a lifetime loyalty for me. Plus, bonus ng isang gwapong asawa. Hindi na nakasagot si Paulina dahil hindi pa rin napoproseso sa kanya ang sinabi nito. You still don't get it, Paulina? Tanong ni Regan. The reason why hindi kita binibigyan ng trabaho is because I wanted to treat you like a queen. But since you insisted on having work, I'll give you one. You have to love me for the rest of your life. And I'm telling you no. I am a demanding kind of boss. It was a really weird way of confessing his feelings for her. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Regan ang lahat ng yan sa kanya. At mas lalong hindi niya naman inaasahan na mahal siya nito at gusto siya nitong pakasalan. Dahil sa labis sa pagkabigla ay hindi niya na nasagot ang sinabi nito. Hindi pa nakakasiguro si Regan kung tinanggap niya na nga ba ang alok nitong tungkulin kung kaya'y nag-offer pa ito sa kanya. Niligawan siya nito hanggang sa lumipas ang ilang buwan na panliligaw ay ibinigay niya na rin dito ang matamis niyang oo. At sa parehong araw ng magandang balita na gumaling na siya mula sa sakit niya, ay nag-propose din sa kanya si Regan. At ilang taon mula noon ay ikinasal na silang dalawa at pinayayaan pa ng isa pang anak, isang prinsesa na itinuring na tunay na prinsesa ng mga kuya nito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!